Mga ka-diskarte chick, sandali lang ha, may itatanong ako sa'yo. Bakit kahit konting maling galaw, biglang teka lang, ang babae? At bakit may mga lalaki na todo effort na pero parang wala pa ring epekto? Real talk lang ha, maraming lalaki ang akala nila kulang sila sa galaw. Pero ang totoo, kulang sila sa kaalaman. May nag-comment sa video natin at ang tanong niya, bakit sensitibo ang mani at paano ang tamang pagkain ng mani? Ngayon, klaruhin ko muna agad. Hindi ito bastos na video, hindi rin ito tutorial na pang-adult site. Ito ay psychology plus health education para mas maintindihan mo ang katawan ng babae. At para hindi ka mukhang lost pag andyan na yung moment. Kaya kung ayaw mong mapahiya sa sarili mo, makinig ka hanggang dulo. Pero bago po yan, i-comment muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe, at hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. So, bakit sobrang sensitive? Unahin natin ng science. Hindi haka-haka. Alam mo ba na ang clitoris ay may mahigit 10,000 nerve endings? Para mas malinaw, mas sensitive pa kaysa sa dulo ng daliri. Mas direct pa ang signal papunta sa utak. At ito ang pinaka-importanting parte. Ang clitoris ay ang tanging organ sa katawan ng tao na ginagawa para sa isang purpose lang, pleasure. Wala siyang ibang trabaho. Hindi siya pang ihi, hindi siya pang reproduction. Purely pleasure. Kaya kung minsan iniisip mo, ba't parang konting mali lang? Ayaw niya na. Simple lang sagot dyan, ka-diskarte chicks. Parang naka-full volume yung speaker. Konting sablay, sobrang lakas ng dating. Hindi ibig sabihin maarte siya. Ibig sabihin lang sensitive ang design. So utak muna bago katawan. Ito ang madalas hindi gets ng karamihan ng lalaki. Sa babae, hindi hiwalay ang isip at katawan. Psychology fact, ang utak ang pinakamalaking sexual organ. Kaya kung stress siya, hindi siya komportable, may sama ng loob o feeling niya, minabadali siya, kahit anong galing mo pa, hindi siya magre-response na maayos. Dito pumapasok ang tinatawag na emotional foreplay. Hindi ito kalandian ha, ito yung pakikinig, lambing, respeto at pagiging present. Halimbawa, may lalaking todo reklamo. Pre, bakit parang ayaw gumana? Pero tanungin mo, nakinig ka ba sa kanya? Relax ba siya? O pressure agad? Hindi galaw ang problema. Mindset, ka-diskarte chicks. Hindi magic to. Psychology to. Ngayon, linawin ko ulit. Hindi tayo mag-explicit techniques. Pero pagdating sa oral stimulation education, may psychology-based principles na pwede natin pag-usapan. So number 1, huwag biglaan. Isipin mo ang clitoris parang mahal na instrumento. Hindi mo tinatadyakan, hindi mo binibigla, mas epektibo ang mabagal. Maingat, paunti-unti. Kasi sa psychology, anticipation beats aggression. Mas malakas ang epekto ng hinihintay kaysa sa binibigla. So number 2, consistency is greater than paiba-iba. Eto classic mistake na lalaki. Kapag may nagustuhan na rhythm ang partner mo, huwag mong biglang baguhin. Huwag kang mag-experiment mode. Psychology rule, consistency builds pleasure. Randomness breaks it. Parang kanta lang yan. Kung gumagana na yung beat, ba't mo papalitan ng remix sa kalagitnaan? So number 3, communication is attractive. Hindi nakakabawas na pagkalalaki ang magtanong. Sa totoo lang, mas attractive ang lalaking marunong makinig, marunong mag-adjust, marunong huminto kapag kailangan. Psychology says, feeling understood is equal to feeling safe. At kapag safe siya, mas bukas ang katawan at emosyon niya. Maraming lalaki ang akala
Pag ginawa ko to, automatic okay na. Hindi ganon. Gumagana ang katawan ng babae. Hindi ito switch. Ito ay process. At tandaan mo ito, ang goal ay hindi ang finish line, kundi ang buong journey. Kapag minamadali mo, nawawala ang koneksyon. Pag iniintindi mo, doon nagiging natural ang saya. Mga ka-discarded chicks, ito ang bottom line. Ang clitoris ay sensitibo, hindi para pahirapan ka, kundi para turuan kang maging maingat, marunong makiramdam at may respeto. Ang tunay na diskarte hindi puro galaw, hindi puro yabang, kundi kaalaman plus emotional intelligence. Kung gusto mo ng mas solid na relasyon, psychology muna bago diskarte. Kung may tanong pa kayo tungkol sa psychology ng babae, relasyon, attraction, at healthy intimacy, i-comment nyo lang sa baba. Like, share, at subscribe para mas dumami ang ka-discarded chicks na marunong, hindi lang maingay. So, ayan mga ka-discarded chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugin na taga-suporta na sina Mar Joseph Ke from City Isabela, Peter Puntanar ng Bulacan, Prudencio Sablaon watching from Navotas City, Ramon from Masbate City, Teng Agnes taga Kamsur, James Rosanes from Alfonso Tagaytay Cavite, Marasigan Channel watching from France, Bob Pangasinan from Arizona, USA, Remelin Javier from Cebu, Black Bear from Mexico, Pampanga, Pedro Mendoza watching from Brescia, USA, Rogelio Tomeño from Daman, KSA, Armando Arevalo from Zamboanga City, Efren Mangundayaw from San Antonio, Quezon, Rolly Banyas from Butuan City, Jimmy Harabejo from Palawan, Jefferson na nasa Taiwan ngayon, isang OFW factory worker. Hello po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan, kabayan. Saldana Alan from Davao City at kay Joe Balansag o JB Gasnalab from Chicago, USA. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Dahil po sa inyo, lalo akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. Para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag #kadiscardedchicks at sabihin ko anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.